ating lahat. Napakasaya ng okasyon na ito. Siyempre, ang una ko pong babatiin at pasasalamatan ay wala na pong iba kundi ang ating MMDA family sa panguna ni Chairman Attorney Don Artes. Chairman Don, maraming salamat. Alam kong sa puso ninyo, isa rin po kayong Pasigueño dahil para sa mga hindi nakakaalam, ano yung mga opisyalis ng ating MMDA? Of course, si Chairman Artes, si GM Libana, pati si Yusek San Juan ay puro may mga ugat to sa Pasig. Katunayan si Chairman Artes namamalengke pa nga daw sa Pasig nung kabataan niya ba. Dati nakahapon lang namamalengke po siya sa ating 16 years daw. 16 years. Taga Baled Barangay Rosario po yun. Taga Rosario po itong si Chairman for 16 years. Kaya namamalengke po siya sa atin. Kaya kabisado niya rin po ang Pasig. Meron din po sa mga ibang opisyalis po natin. Puro sila may Pasig roots. Kaya alam po natin hindi nila pababayaan ang lungsod ng Pasig. Sa mga staff, sa mga kasama po mula sa MMDA, maraming salamat sa inyo. At siguro, banggitin ko na lang din, hindi po ito yung unang proyekto natin kasama ng MMDA. Nakwento ni Chairman. Pero sa totoo, marami pang iba. Yung Kalawaan River Ferry Station po natin na napakaganda. May konting open space din po tayo doon. Sa hinaharap, meron din po tayong green kasama po nila. Nakakatuwa dahil sabi kanina ni Chairman, basta may request tayo sa MMDA. May kulatilya naman po, basta kaya. Doon lang naman kami sa kung ano yung kaya. At actually, Chairman, may listahan po akong dala ngayon. May listahan po akong dala. Ang isa po sana sa listahan dito po, Chairman, may skate park tayo, maganda po. Baka naman pwedeng magbigay po kayo ng mga skateboard para sa mga kabataan natin. Okay, Chairman. Kailan magpapadala daw si Chairman ng mga skateboard. Nagbibiro lang ako, pero napag-usapan na kasi namin yan ni Chairman na magpapadala po talaga siya ng mga skateboard. Thank you, MMDA. Thank you po sa inyo. Siyempre, hindi rin po naging posible ito, kundi sa tulong ng ating butihing Congressman Roman Romuloco. Maraming salamat sa assistance, sa tulong, sa pagpupursige para mabuo ang proyekto na ito. Kwento ko po sa inyo yung origin, bago po batiin yung mga iba pa nating kasama. Si Kong, naalala ko po, noong December 2018, pareho po kaming walang pwesto. Kahit konsel pala ako noon, siya walang pwesto nung panahon na yun. Naglalakad po kami, naimbitahan kami sa isang Christmas party, sa isang bahay sa Barangay Manggahan. May karangalan po yata. Naglalakad po kami, papabalik na kami ng sasakyan, kaming dalawa lang po. Tapos may bata, sumigaw. Parang grupo sila hindi ko na, medyo madilim, hindi ko na sila namukaan. Sabi, Kong, Beko! Sabi ko, hindi Beko ang pangalan ko. Sabi, Kong, Beko, hindi ko makalimutan Skate park! Sabi, skate park! Skate park. Actually, first time ko marinig na may request na skate park ng ating mga skaters. Siguro mga 10, 11 years old lang yung sumigaw So hindi ko nakalimutan yun. Tapos nung sumakay kami ng sasakyan ni Kong, sumabay ako sa kanya, pag-usapan natin, narinig mo yung sumigaw skate park. Tapos yun pala, may mga iba na rin nagsasabi kay Kong Roman na i-demand para sa isang skate park sa ating lungsod kasi wala daw tayong maayos na skate park. Sabi ko, di ba sa Rainforest, yung dating tinatawag na rave, di ba may skate park doon? Kasi nakapasok ko, nakita ko yung skate park Pero sabi ng mga mga skaters na nakausap ni Kong nung panahon na yun, ay bukod sa nabanggit niya na mahirap doon kasi may bayad o papasok ka pa doon. Hindi pa okay nga lang daw na may bayad, sabi. Pero marami daw problema. May mga gap na baka madisgrasya yung mga skater natin. Kaya hindi daw talaga nila magamit-gamit. So, ayun, long story short, 2018, 2019, naupo kami sa pwesto. Nung bumalik ako doon sa Karangalan, isang gabi, naalala ko po yung bata na sumigaw ng skate park. So nag-usap kami ulit ni Kong
saan ba tayo pwede magtayo ng skate park? Ang tiningnan po namin, mga ilalim ng tulay natin, pwede naman, kaso halos lahat may mga project na rin kasi, may mga ibang yung sa bagong ilog, parang hindi naging feasible. So, hanap kami ng hanap. May mga bakanting lote na na-acquire ang city government natin, pero aminin ko po, may mga iba rin tayong kailangan ipagawa gaya ng mga pabahay natin, doon natin muna nilaan yung mga espasyo. Alam ko, naintindihan naman po yan na lahat. So, isip pa rin kami ng isip. Hanggang isang araw, sabi ni Kong Roman, Biko, bakit hindi sa East Bank? Saan kaya sa may dulo, sa may boundary natin, Kani Kong? Tapos, parang pwede. So, pina-ocular po namin, at eto na nga, pwede po pala talaga. At, kung napag-usapan namin ni Kong, skate park, oo, gawin na natin. Hindi man siya yung ideal o yung talagang, sensya na, di ko alam mga terminology ng mga skaters, pero yung pinakamataas na level, alam ko wala tayo doon. Pero ang importante, meron tayong espasyo, merong lugar ang mga skaters, lalo ng mga kabataan, na hindi na sila lalayo, na dito lang sa lungsod ng Pasig. Meron po silang mapupuntahan para ma-develop yung skills nila, para makapag-practice, parang baka makarating sa mga international competition ng mga skater natin. Pero higit dun sa mga competition, yung komunidad po ang importante rito. Yung nakikita ko po yung community ng skaters na magkaroon sila ng hobby, magkaroon sila ng mga kaibigan, magkaroon sila ng pupuntahan pagkatapos ng school, malayo sa bisyo, maganda na rin physical activity para sa kalusugan nila, at marami pa pong iba. Kaya sa mga skaters natin, maraming salamat. King Mylan, sa lahat ng mga kasama, at sina Kuya Alfonso, maraming salamat sa inyo. Noong 2020 na abutan tayo ng pandemya, nung medyo pwede na nag-meeting, ay nag-meeting po kami. Actually, kasama si Kong noon sa opisina ko. First term ko po yun. Sabi nga, maghahanap tayo ng lugar at ito na po. Siyempre, papasalamat din tayo sa ating City Council dahil tumulong po sila sa atin para rito. Vice Mayor Dodot Jaworski, sa ating mga konsihal, pati sa ating kaibigan na skater na si Councilor Boy Raimundo. Maraming salamat sa mga input na binigay ninyo. Itong project po na ito, nung nag-ocular po kami ni Senator Bernice po, pumunta rito, sama ng engineering department, dyan din po yung building maintenance natin, ay tinignan din namin ano ba yung pwedeng may ambag. Kasi yan na po yung tulong ni MMDA, ni Kong. Siyempre gusto ng LGU, meron din tayong ambag dito sa skate park and linear park po natin at sa terminal po natin. Kaya tiningnan po namin at nakita na maganda maglagay tayo ng mga murals dito. Of course, yung fence para secure at safe yung area po natin, pati yung banyo. Pero ito, gusto ko i-highlight yung mural natin kasi ito po ay hindi lang basta nagpintura lang kami, kundi kumuha tayo ng mga local artists. Sila po ang lumikha niyan, sila po ang nagpintura dyan ng mga mural natin. Nakikita niyo naman po sa yung mga signatures po nila na yung marami sa kanila mga taga-Pasig rin, kundi mga kalapit pong lugar rito. Meron po natin na boundary area po ito. Sa totoo, paglagpas yun ng skate park, 6 na hakbang lang ay Rizal na po yan, Kainta. Kaya maganda rin po talaga yung nasabi ni Kong na meron tayong gantong pasilidad dito. Sakto lang po talaga. Of course, ito po ay hindi lang skate park, magamat yung talaga yung highlight kasi una nga po ito sa lungsod ng Pasig. Pero syempre ito rin po ay isang linear park na magagamit po ng mga kabataan rin, ng mga senior citizens. Ang Pasig, pagdating sa lupa, more than 99% built up. Alam po yan ng mga kaibigan natin mula sa DPWH. Talagang hirap na tayo maghanap ng mga espasyo. Napaka-importante ng open space. Kasi doon na maglalaro mga bata, doon na pwedeng tumambay na safe. Madalas sa mga kabataan natin sa kalsada na naglalaro dahil wala talagang mga open space. Kaya ginagawa natin ang paraan pag may nakikita tayo ng mga pwedeng gawin safe open spaces, playground, linear park,
ay talagang kinukuha na natin yung pagkakataon. Kaya ito po, sigurado makikinabangan hindi lang ng mga skater, kundi ng lahat ng Pasigueño na malapit po rito nakatira. Kaya kailangan i-maintain po natin, hingi tayo ng tulong sa lahat, sa barangay po natin, kina Kap Aldwin, sa mga kagawad po natin. Salamat sa suporta sa proyekto na ito. Hihingi po kami ng tulong sa inyo para ma-maintain po natin na maging maganda, maaliwalas, malinis at ligtas ang ating munting park. Maraming salamat sa ating barangay officials. Meron din po sa mga HOA officials, naitaw kanina si Press JR, si Press Colonel Suwan, nandyan. Maraming salamat din po sa suporta sa proyekto na ito. Kasama rin po kayo dito at pwede rin po kayong mag-skating. Si Colonel kasi lagi ko nakikita yan dito, nagbibisikleta. Pero susubukan na rin daw ni Colonel Suwan. Sabay kayo ni Konsi Boy, mag-aaral daw sila mag-skating. Sa ating mga kaibigan, mula sa hanay ng tatlong gulong, dito po ang Pember Toda, Pasig, Palengke, Mega Parking, East Bank Road, Toda. Hindi naman po ganun kahaba ang pangalan ng inyong Toda Press. Press, salamat po sa mensahe ninyo. Siyempre, dito din representative ng FH na Pico. Pero kasama si Konsi Boldan, alam niyo naman talaga yung vision natin para maisaayos ang mga Toda. Siyempre, nandiyan din yung mga bagay katulad ng pagtanggal ng kota, ng toro para hindi kayo lagi hinuhuli. Yung tama lang, di ba? Tamang enforcement lang ng traffic rules and regulations. Pero nung mapunta, doon kasi ako bomba sa may unahan kasi nilakad ko na po siya. Kinamusta ko yung ibang mga driver natin ng Pember Toda, soldiers. Sabi po nila, maganda daw, natutuwa sila, kaso may isang medyo maliit na problema. Pagtanghali daw, napakainit po. So, tinignan po natin, parang hindi ka rin nakasilong kasi medyo translucent, lumulusot yung araw. Kaya, siguro kausapin din po namin yung project in charge, pero pwede namang gawin ng LGU, maglagay lang tayo ng insulation para makahinga naman po tayo ng ayos habang lalo na sa patay na oras ay makapagpahinga naman ng konti na medyo komportable man lang yung mga driver natin. So, sisiguraduhin po natin na nalagyan siya ng insulation. Ayan po. Press, huwag naman ipa-aircon, di na po natin kaya yun. Ayan po. Sana wala po akong nakalimutan banggitin, pero talagang ito pong project na ito ay resulta ng kolaborasyon, ng teamwork, at pagkakaisa ng iba't ibang grupo at ahensya sa pangunguna ng ating MMDA family. Muli po, maraming salamat. Thank you po sa lahat. Ito po ay bukod sa produkto ng kolaborasyon, produkto din po ng maayos na proseso at tamang konsultasyon. Yung mga design features po nito, at yan ay patotoo rin sa ginagawa natin, yung mga pagbabago, reforma na ginagawa natin sa lungsod. Na pag may gagawin na programa, hindi yung ipapagawa na lang, tapos bahala na kung okay o hindi. O hindi, dumadaan sa magandang proseso, kasama yung tinatawag na end users o kung sino yung gagamit ng proyekto. Kaya salamat sa lahat ng nagbigay ng input, sa lahat ng tumulong sa proseso. Proyekto po ito ng bawat isang skater, ng bawat isang TODA member, ng bawat isang opisyalis ng pamahalaan, ng bawat isang Pasigueño. Congratulations sa ating lahat.